The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When the Pharisees heard that Jesus had silenced the Sadducees, they gathered together, and one of them, a scholar of the law, tested him by asking, "Teacher, which commandment in the law is the greatest?" He said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and the first. The second is like this: you shall love your neighbor as yourself. The whole law and the prophets depend on these two commandments." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. I guess you know the Song of Ruth, a beautiful song that many couples commit the mistake of asking their choir to sing it during their weddings. Wherever you go, I shall go. That is not a wedding song. It is a song for the mother-in-law because the husband died. Pagka minsan marami sa atin basta magandang tono, pinapakanta natin kahit hindi naman yun ang mensahe. Hindi po ba? Sinasabihan ko yung kinakasal, hindi yan pangkasal. The worst song that was sung in one of the weddings I officiated was, "Bakit ngayon ka lang?" That is not a love song. That is a song of adultery. Mga minamahal ang mga kapatid, pinatigil ko talaga yung choir. Ano po? Kakakasal nyo lang. Iba na kagad ang iniisip mo. Di ba? What is the first reading trying to tell us? It is normal that when you get married, you leave behind your mother and father. That is the law. That is the law. You have to understand that the Jews has 630 laws. Can you imagine 630? Tayo nga 10 lang, di pa natin mamemorya eh. 630. Minsan pumunta kayo sa Holy Land, pati ang pagpindot ng elevator kasama sa batas. Ano po? Ay kaya nga sabi ng Diyos, kung hindi tayo kasing tapat na mga Pariseyo sa pagsunod sa batas, hindi tayo makakapasok sa pinto ng langit. Mabuti na lang, hindi ako Hudyo. Hindi po ba, no? Kasi yung mga babae, papayag nyo ba kayo na isa sa batas ng mga Hudyo, pag kayo nag-asawa, kakalbuhin kayo? Ay! Kasi pag ikaw may asawa, dapat kalbo ka. Kung hindi ka magpapakalbo, nakawig ka. Kung hindi ka nakawig, dapat nakakover ng scarf ang buhok mo. Sapagkat pag ikaw ay kinasal, ang may karapatan na lang na pwedeng makakita ng iyong buhok ay ang iyong mister. And the moment you remove the cover of your hair, and your hair is being seen in public, you are committing adultery. You are committing adultery. Ay, maraming malungkot doon, no? Mga minamahal na mga kapatid. But Ruth not only loved his husband, she loves her mother-in-law. And when your husband died, you are free. You are free. You can go home. You can go back to your family. The other sister-in-law
decided to leave the mother-in-law, Naomi. But Ruth decided to accompany her mother-in-law. That's why the song was made, wherever you go, I shall go. Wherever you lead, so I shall lead. Your God will be my God, and your people may be my people. Bakit? Kasi pag ikaw ay widow, unang-una, pag ikaw ay babae, sa panahon na yon, hindi ka kabilang, hindi ka binibilang. Hindi ka binibilang. Wala kang karapatan. The more pag ikaw ay widow, wala kang maaasahan sa lipunan. So, sino tutulong sa iyo? Si Ruth ang tumutulong. Anong hamon nito sa atin? Anong hamon nito sa atin? Ano sabi sa Gospel ni St. Luke? If you are only good to those who are good to you, what credit can you get? If you are good to those who are good to you, what credit can you get? Put that in context for those who are working. If you are only doing what are expected from you, don't expect to get promoted. Hello? If you are only doing what is expected from you, don't expect to be promoted because you're already paid for what you are doing. Tama po ba? Sino yung mga napropromote? Yung mga nagtatrabaho beyond what is expected from them. Because what credit can you get when you're already paid? Kung halimbawa, nagtatrabaho ka sa simbahan, ikaw ay sumasahod, hindi mo pwedeng sabing ikaw ay naglilingkod. Sumasahod ka eh. Tama po ba? Mga minamahal na mga kapatid, iba yung binabayaran, iba yung sumasahod. May karapatan kang ibigay, may karapatang hingin sa iyo ang nagpapatrabaho sa iyo. And if you are only doing what is expected, then you cannot expect extra credit from it. Extra credit. Anong meron sa Ebanghelyo? Bakit yun ang pinag-usapan sa Ebanghelyo? Loving God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Simple lang yun. Simple lang yun. Madaling gawin yun. Pero, kay Jesus, ipakita mo ang iyong pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa iyong kapwa. Ipakita mo. Mga minamahal na mga kapatid, and to love God is to love what He loves. And to love God, listen, to love God is to hate what He hates. Naintindihan po ninyo? Kung mahal mo ang Diyos, dapat mahal mo ang mga minamahal ng Diyos. Pero kung mahal mo ang Diyos, dapat hindi mo mahal ang mga bagay na hindi mahal ang Diyos. Ano yun? Kasalanan. Kasalanan. Hindi po ba? You cannot love all. You cannot love the wrongs that people are doing. Hindi naman sinasabing you judge. You correct. In the past few days, kung inyo pinakinggan yung mga pagbasa, lalong-lalo lang last week, ano sabi? You have the obligation to correct your brothers, of course including your sisters, if they are doing what is wrong. If they don't want to listen, you bring others to tell him so that you have a witness that you have told that he is wrong. We correct, not we gossip. Itinatama natin, hindi natin pinagchichismisan. Kasi feeling ng iba sa atin, pag pinagchismisan natin, parang tinama na natin. Hindi.
sabihin mo. Hindi po ba, no? Sabihin mo. At pag ikaw ay tinatama, huwag kang magagalit. Sapagkat pag may nagtatama pa sa iyo, ibig sabihin, meron bang nagmamahal sa iyo? Hindi lahat na nakaupo sa loob ng simbahan, nagdadasal. Hindi po ba? Malalaman ko ba talaga kung ikaw ay nagdadasal? Hindi. Lalong-lalo na sa mall. Yung ibang nasa loob ng simbahan, nagpapalamig lang. Nag-aantay lang ng oras na sine para sa senior. You can't really know. My dear friends, my brothers and sisters, our love for God will always be seen in the way we love our brothers and sisters. Now, going back to the first reading, you should love your mother-in-law. Because you can never have a wife or a husband without a mother-in-law. Tama po ba? Saan ang galing yan kung wala kang mother-in-law? Hindi po ba? Ibig sabihin may nanay yan. You have to love your sasabihin na naman ng iba, si Father ang lakas magsabing mahal ang mother-in-law porque wala siyang mother-in-law. Di ba? May kanya-kanya yan. Di ba? May obispo kami. Oh, di ba? Atin-atin na lang yun. Di ba, no? Wala eh. You can never be ordained without a bishop. You can never marry someone without a mother-in-law. But what is extraordinary in the first reading? That Ruth loved her mother-in-law after the death of her husband. That is extraordinary. What is scandalous? Marami sa inyo, hindi ako kasali, wala akong mother-in-law. Marami sa inyo, yung mga nakikinig din sa online, ang alin, buhay pang asawa nyo, galit na kayo sa mother-in-law nyo. Diba? Parang sinasabi nyo, antayin nyo lang mamatay ang anak ninyo, yari ka sa akin. Diba? If you love your mother-in-law because of your husband, what credit do you get? What credit do you get? Going ang extra mile is what is expected from us. What is expected from us. My dear friends, my brothers and sisters, let us examine ourselves. What are the things I do for the sake of doing it? Not really for the sake or out of love. You ask yourself, binibiro ko yung mga nag-oopisina. Tingnan po ninyo, bago mag-alas 8, takbuhan sila ng takbuhan. Nagmabadali sila para umabot sa time-in. Pag naka-time-in na, mabagal na uli sila. Nandun sila sa CR, nagme-makeup, nagbabago ng mga bagay na hindi na talaga kayang baguhin. Hindi po ba? It's all about attitude. Amen. Totoo naman na hindi lahat ng mother-in-law mabait, no? Kasi hindi naman lahat ng daughter-in-law o son-in-law mabait. Don't expect. Ha? Don't expect. But, baka na-intriga kayo, nabanggit ko yung obispo. Kasi may paring galit na galit sa obispo niya. Sabi ko, hindi mo ba naintindihan na sa ordination mo nangako ka? Hindi po ba, no? Bahagi yan eh. Bahagi yan. Ang buhay ay tungkol sa relasyon. Kaya nga palagi ko sinasabi, be good to those who are good to you. But if people are bad, be good because it is who you are. Do not forget that. Be good when people are good. But when people are bad, be good
because it is who you are. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.